Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope po para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Taurus for April 13 to 19. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising mo, sa dulo ng video may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And also, kung gusto to schedule a private reading or spell work, message me. Pero Friday to Sunday po, nasa Omegulay tayo in Session Road, and for face-to-face reading. To support our channel, you can either click the subscribe, yung join button or yung thanks button sa baba. Okay, so ano ba yung cards natin? So we have here a change in the wind and also treasure island or fund and flexibility and also chaos and conflict not for you and mending. And ang deities mo si Athena at si Vulcan. Okay, so ano ma-expect natin for this week, coming week para sa'yo? Well, una-una, kalma ka lang. Huwag kang nagmamadali na may mga huwag kang ayan, change in the wind. Huwag kang nagmamadali. Andun kasi na you need to look at things from a different perspective. Huwag mong i-push yung mga bagay pa na hindi pa dapat. Andito kasi na you have a lot of plans. Ang dami mong target. May mga draft ka na, meron ka ng mga gustong mangyari, and andoon na, meron ka ng blueprint ng mga kailangan mong maganap. However, importante kasi ang timing. So, tandaan natin yung sinabi ni King Solomon in Ecclesiastes chapter 3, verse 1, "There is a time for everything, a season for every activity under the sun." Kumbaga, kahit napakaganda nung target mo, kahit napakaganda nung pinaplano mo, kung wala naman sa proper timing, nga ang kakalabasan. Kumbaga parang it's the art of war eh. If you're not going to initiate it or if you're not going to process it in a timely manner, walang mangyayari. Diba? Especially kung alam niyo naman na magluluto, di ba pwedeng pagsabay-sabay na ilagay mo lahat ng mga karne tsaka gulay. For sure, marami dyan malalasog yung karne hindi pa luto. Pero yung gulay mo, lasog na. Diba? Now, bakit kailangan mong maghintay ngayon? What is it that pinapahintay sa'yo ng universe? So, we have here kasi number 9. So, we have your treasure island. This card is saying that gusto ko sinabi, mabalikan ko yung isang one of the movies na gustong-gusto ko na minsan ulit ko siyang panood. Is called yung ano ba yung ko yung title bigla. Sweet Home Alabama. Sabi merong part doon na nagsabi ng lalaki doon sa babae, sometimes the things we are looking for are right where we were before. So sa Tagalog, minsan yung mga bagay na hinahanap natin, andun lang pala sa pinanggalingan natin. And sometimes the treasures that you are also searching is right there. Now, ano ba yung mga treasures na to? It could be your happiness, or it could be financial freedom, it could be a relationship, it could be anything na para sa'yo, this is your treasure. Kasi, di ba sabi nga ni God, where your heart is, there your treasure will be. So, kung nasan yung heart mo, nandun yung treasure mo. So, ang tanong, ito yung malaking katanungan sa'yo ng card, nasan yung treasure mo? Nasan yung heart mo ba? Ano ba yung tinetreasure mo talaga? So, the card is also advising, stay put. Kasi, yung harvest na kailangan mo, andun na. Andun lang kasi, minamadali mo. Yes, we get the point. Sabi nga ng number 5, card of the orphan, nagigets ng universe yung point mo na, feeling ko kasi napag-iiwanan ako. Feeling mo na parang na-stuck up ka. Feeling mo parang hindi ka makagalaw. Dude, feelings lang yan. Okay? Hindi ko sinasabing in-invalidate yung feelings ha. Pero, it's just feelings eh. Ibig sabihin, pakiramdam mo lang. Hindi siya reality. Hindi siya yung nangyayari. Hindi siya yung tipong, eto yung ganap. So, the card of the orphan is saying, alam mo yung for me, napaka-strong ng mga orphan. Kasi nagagawa nilang mabuhay on their end. Andoon na nagmamature sila.
at the very early age, yes, malungkot kasi andoon na ang dami nilang nami-miss out. Pero yun din yung mga nakilala ko na lumaki sila na uli ng lubos, sila yung mga strongest, kindest person na kilala ko. Sila din yung mga tao na napaka-successful. And sila din yung pinaka-helpful na kilala ko kasi alam nila yung pakiramdam ng kapag wala kang kakampi. Alam nila na kapag yung pakiramdam na mag-isa. So, andoon na napakalaki ng heart nila. Iba nga sa kanila, ang daming natutuwa ako sa ang dami ng alagang mga pets. So, andoon na nag-e-extend. So, yung pag-iisa mo ngayon is actually, you look at it as a blessing. Tingnan mo siya na eto yung binibigyan ka ng universe na opportunity to shine and to stand on your own. This is a chance for you para mapatunayan mo sarili mo na kaya ko, na hindi ka nagde-depend sa iba. And as you do that, actually magtatagal to siguro in the next pwede itong mag-proceed from the next 4 to 6 weeks mangyayari itong mga bagay na to, development na to. Now, because of that, doon na papasok sa number 19 mo, flexibility. So, the card is also saying literal, flexible. Literal yung tipong kasi may kasabihan sinasabi nila, ayun, jack of all trades but master of none. Actually, hindi complete yun na phrase. Jack of all trades is master of none, but it's better than a master of none. So, andoon na, i-open kasi ng universe yung capacity mo to do more, to explore more. Yung kumbaga, ewan ko, na-try mo na, di ba, kapag nagta-travel, ako na-try ko na 'pag may kasama ka, napaka-limited ng galaw mo. Kasi iko-consider mo lahat, yung budget nila, yung gusto nila, ayaw nila, pagod nila. Ang daming halash pa, ang dami pa 'pag minalas-malas ka, may mga kasama ka na ang daming reklamo. But, if you're going to travel alone, which is ginagawa ko, wala kang itinerary, wala ka iko-consider yung tipong, nagising ka ng ganitong oras. Wala ka iko-consider kasi schedule mo lang yung iniisip mo, sarili mo lang. Ayaw mo ng pagkain, hindi mo gusto mo kumain dito, gusto mo pumunta dito, wala kang dapat pagpaalamanan. Ang titingnan mo na lang yung budget mo talaga o availability ng pupuntahan mo. Same thing with you. Andoon na sinasabi ng flexibility. This is a moment na makahinga ka sa mga kailangan mong gawin without you na kino-consider mo sobra yung mga reaction ng iba. Kasi yun yung minsan nagiging problem kaya hindi ka din nag-excel. Kaya siguro kailangan kang ihiwalay ng universe from a lot of people para ma-realize mo that there is freedom in being alone. Actually, wala akong masama mag-isa. Now, ano bang magiging development pa? So, we have here is a chaos and conflict. Yeah, sa una talaga, andoon yung punto na parang anggulo. Kasi, kahit naman sa lahat ng bagay na bago, if you're working or andoon na may nag-aaral ka ng instruments or sa school, inintroduce nga algebra, ang hirap talaga. I mean, that's normal. Kaya nga may tinatawag tayong learning curve. Bibigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na matuto. Now, huwag mo naman i-pressure yung sarili mo na dapat in the next 2 hours, maintindihan mo. Dude, hindi ka naman siguro robot na pwede natin i-download lahat yung mga bagay sa utak mo, gets mo na. Yeah, but you will need to process it properly. Maging mabait ka din sa sarili mo, ha? Baka mamaya, andyan na naman yung punto na mafo-frustrate ka tapos kasi hindi mo mag-gets or hindi mo magawa. Sabi nga, practice makes perfect. And andoon na, this is also a good time for you to expand your search in learning also a lot of things from not just from yourself but also from the universe, and of course andun na maraming way para matuto, dude, with the resources we have, internet, books, ang dami, dude, gamitin mo yon, ha. Wag mong ipako yung sarili mo. Again, let's going back to the other card, be flexible with it. Now, we have here also is yung C, not for you. So, andoon na may mga bagay na you need to also learn how to filter. What do we mean? Kasi hindi naman lahat na matutunan natin or tuturo sa atin, ma-absorb, i-absorb natin. You need to make sure that you also filter. How do you filter? Andoon na if it's not working for you, kung hindi naman siya ganun talaga goods para sa'yo, day, drop it.
or make it personal. Kumbaga, parang ganito, nung tinuturo sa akin yung, inaaral ko yung astrology about the big three, mga ganong bagay, andun yung punto na hindi ko magets. Pero nung inabsorb ko siya sa pamamaraan na unique sa akin, ako yung tinuro ko siya sa sarili ko, saka ako nagets. Mas pinababaw ko siya, so para mas madaling maintindihan ng iba. So that's how you do it as well. Now, siyempre mapag-isa ka na, 'di ba? So meron tayong mending. Ah, alam mo yung tipong eto na yung moment na akala mo wala kang pains, wala kang trauma, wala kang sugat, dito mo makikita. During your isolation kasi, doon mo makikita, o yung mag-isa ka, doon mo mapapansin na, ito pala yung mga bagay na kailangan ko i-address sa sarili ko. Now, pwedeng pangit yung nakikita mo, pero wag mo siyang tignan ng pangit. Look at it as a parang time for you na ito ay opportunity to para mas mag-grow ko to. Chance ito para mas ma-expand ko. Kasi during yung time na magkakaroon ka ng moment of isolation, andoon na parang feeling mo, yun nga, with the card of the orphan, mag-isa ka. Doon mo makikita yung mga cracks mo, doon mo makikita yung mga shortcomings mo, doon mo makikita na, hindi ko pala kaya to kasi mag-isa lang ako. Kaya minsan 'di ba parang 'pag yung mga tao na once na bumukod sila, dun nila nakikita na ang dami pala ng dapat matutunan. So use this opportunity to do that. Because your deity, si Athena and si Vulcan, this is a moment na talagang kaya ka pine-prepare for this is because soon enough, meron kang magiging mga gagawin, meron kang mga challenges na kailangang harapin na masasabi na lang natin na kailangan mong gawin mag-isa. And dagdag pa nun, mag-isa kang lalaban habang meron kang nililid, meron kang pinoprotect sa likod mo. That's why the universe is giving you about 5 to 6 months para ma-train mo yung sarili mo. Mahabang panahon na to. Usually, um, generally, ang pansin ko na learning curve, inaabot about a month or 2. So, binibigyan ka ng enough time ng universe para ma-master mo to o para mai-adapt mo sarili mo, ma-enhance mo at ma-personalize mo because once na dumating tong time na to, 5 to 6 months from now, may madali na lang para sa'yo. So I hope nakatulong yung reading. So sir, for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung for private readings guys and spell works, please do message me. And every Friday hanggang Sunday, we are at Omay Gulay in Session Road for face-to-face readings naman. To support us, just click the join button or the thanks button sa baba. Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, you have a great day. Bye for now.